Lumaki akong sanay sa simpleng buhay sa isang maliit na baryo sa Laguna. Bata pa lang ako ay tinuruan na ako ng nanay kong maging matiyaga at kontento sa kung anong meron kami. Mananahi siya ng damit para may maipangtustus sa araw-araw, habang ako naman ay tumutulong sa kanya matapos akong makatapos ng senior high school. Hindi man marangya ang buhay namin, masaya kami at payapa. Kaya nang makilala ko si Marco, pakiramdam ko noon ay parang may himalang dumating sa buhay ko. Mabait siya noong una, magalang magsalita at hindi mo aakalaing galing siya sa mayamang pamilya sa Maynila. Madalas niya akong sunduin sa maliit naming bahay gamit ang mamahaling sasakyan niya, pero hindi niya ipinaparamdam na mababa ako sa kanya. Doon ako unti-unting nahulog sa kanya. Hindi natuwa ang nanay ko nang malaman niyang anak ng kilalang negosyante si Marco. Pakiramdam niya raw ay magkaiba kaming mundo. Pero dahil mahal ko si Marco at pursigido siyang patunayan ang intensyon niya, hindi nagtagal ay pumayag din ng nanay ko. Mabilis ang mga pangyayari pagkatapos noon. Dinala ako ni Marco sa Maynila at ipinakilala sa pamilya niya, lalo na sa kanyang inang si Doña Berena. Sa unang tingin pa lang ay alam kong hindi niya ako gusto. Ngumingiti siya pero malamig ang mga mata niya habang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Halata ring hindi siya kumbinsido nang sabihin ni Marco na pakakasalan niya ako. Sa kabila noon, itinimi pa rin namin ang kasal. Tahimik lang si Doña Berena buong seremonya, pero ramdam ko ang pagkadismayan niya sa bawat tingin niya sa akin. Pagkatapos naming ikasal ay doon ko unti-unting nakita ang tunay niyang ugali. Madalas niya akong maliitin sa harap ng mga kasambahay. Kapag may bisita sila sa mansyon, ipinaparamdam niyang isa lang akong probinsyanang nakisiksik sa mundo nila. Hindi ko iyon pinapansin noon dahil mahal ko si Marco at ayokong masira ang relasyon namin dahil lang sa pride. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagbabago si Marco. Dumadalang na ang pag-uuwi niya sa bahay at madalas siyang nakatutok sa cellphone niya kahit magkasama kami. Kapag tinatanong ko siya, laging niyang sinasabing marami lang siyang trabaho. Pinipilit kong paniwalaan iyon dahil ayokong maghinala sa asawa ko. Hanggang isang gabi habang nasa kusina ako para kumuha ng tubig, narinig kong may kausap si Doña Berena sa sala. Mahina ang boses niya pero malinaw kong narinig ang pangalan ng asawa ko. Hindi pwedeng habang buhay nandyan ang hampas lupang asawa niya. Mas bagay si Sabrina kay Marco, malamig niyang sabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Nakita ko si Marco na nakaupo habang may katabing magandang babae na nakapula. Nakahawak ito sa braso ng asawa ko habang nakangiti. Hindi man lang umiwas si Marco. Konting panahon na lang at kusaring aalis si Alondra, sabi pa ni Doña Berena bago tumawa. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig ng gabing iyon. Nanginginig akong bumalik sa kwarto habang pilit iniintindi ang nakita ko. Kinaumagahan ay sinubukan kong kausapin si Marco pero nagalit lang siya. Sinabi niyang wala raw akong karapatang maghinala at paranoid lang ako dahil wala akong ibang ginagawa sa bahay. Doon ako unang umiyak ng sobra pagkatapos naming ikasal. Mula noon ay lumala na ang trato sa akin ni Doña Berena. Halos araw-araw niyang pinaparingganan ako habang lantaran ng pumupunta sa mansyon si Sabrina. Minsan pa nga ay sabay silang nag-aalmusal si Marco habang ako naman ang parang bisita sa sarili kong bahay. Pero tiniis ko lahat dahil umaasa pa rin akong maaayos ang pamilya namin. Hanggang dumating ang gabing tuluyan ng sumira sa buhay ko. Nagkaroon ng engranding hapunan sa mansyon dahil kaarawan ni Doña Berena. Maraming bisita mula sa alta society ang dumalo. Nakasuot ako noon ng simpleng puting damit, habang si Sabrina naman ay parang tunay ng asawa ni Marco sa kilos nito. Habang kumakain ng lahat, biglang tumayo si Doña Berena at kumuha ng wine glass. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi, at sana balang araw ay mapunta sa tamang babae ang anak ko.
Natahimik ang buong bulwagan habang lahat ng tingin ay napunta sa akin. Ramdam kong gusto akong lamunin ng lupa sa hiya. Pero hindi pa doon natapos yon. Biglang lumapit si Sabrina kay Marco at humilik sa pising nito sa harap ng lahat. Walang ginawa si Marco para pigilan siya. "Doña Verena, tama na po," mahinang sabi ko habang nanginginig. Pero mas lalo lang siyang nagalit. Lumapit siya sa akin habang puno ng puot ang mukha niya. "Alam mo kung bakit kami kinahihiya?" Singhal niya. "Dahil isa ka lang hampas lupa na walang silbi." Bago pa ako makasagot ay may inilabas siyang maliit na bote mula sa bag niya. Nang laki ang mata ko nang bigla niyang iyong binuhos sa mukha ko. Napahiyaw ako sa tindi ng hapdi. Pakiramdam ko ay nasusunod ang balat ko habang napaluhod ako sa sahig. Naghiyawan ng mga bisita habang ang iba ay umatras palayo sa akin. Nanginginig akong humawak sa mukha ko habang umiiyak sa sakit. "Ayan ang bagay sa'yo," sigaw ni Doña Verena, "para hindi ka na makalapit sa anak ko." Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong walang ginawa si Marco kundi tigtigan lang ako habang hawak ni Sabrina ang kanyang braso. Doon tuluyang nadurog ang puso ko. Habang sumisigaw ako sa sakit at unti-unting dumidilim ang paningin ko, narinig ko pa ang malamig na boses ni Doña Verena. "Dalhin niyo na yan sa ospital." Nagising ako na parang mabigat ang buong katawan ko. Mabagal kong iminulat ang mga mata ko at puro puting kisame ang unang bumungad sa akin. Ramdam ko agad ang mahapding kirot sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko pero nakakabit doon ng swero. Maya-maya ay naamoy ko ang matapang na amoy ng ospital at doon ko unti-unting naalala ang nangyari sa mansyon. Bigla akong kinabahan at agad hinawakan ng mukha ko pero may makapal na benda roon. Napangiwi ako sa sakit habang mabilis na bumalik sa isip ko ang gabing binuhusan ako ni Doña Verena ng asido sa harap ng maraming tao. Kasunod noon ay ang malamig na tingin ni Marco habang nakahawak si Sabrina sa braso nito na parang ako pa ang estranghero sa sarili kong buhay. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang matalik kong kaibigan na si Nessa habang may dala itong maliit na paper bag. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang napahawak sa bibig para pigilan ang pag-iyak. "Alondra," mahinang sabi niya habang lumalapit sa kama ko. Doon ko lang nalaman na 2 araw na pala akong walang malay. Si Nessa lang ang nagbantay sa akin dahil wala man lang kahit isa mula sa pamilya ni Marco ang bumalik para tingnan ako. Kahit si Marco ay hindi man lang nagpakita matapos akong iwan sa ospital noong gabing iyon. Habang ikinukwento iyon ni Nessa ay pakiramdam ko lalo akong nilalamon ng sakit at kahihiyan. Pero mas masakit pa pala ang mga sumunod kong nalaman. Habang nagpapahinga ako sa ospital, kumalat na sa social media at balita ang nangyari sa party. Ngunit imbes na kaawaan ako ng mga tao, marami ang naniwala sa kwentong pinakalat ni Doña Verena. Ayon sa kanila, ako raw ang unang nanakit at nagtangkang sugurin si Sabrina dahil sa selos. May ilan pang nagsasabing unstable raw ang isip ko at aksidente lang ang nangyari. Parang gusto kong mawalan ng hininga habang pinapakita ni Nessa ang mga artikulo sa cellphone niya. May litrato pa ako habang duguan at nakabulagta sa sahig ng mansyon. Ang masakit, may mga comments pang nagsasabing deserve ko raw iyon dahil pinilit kong pumasok sa pamilyang hindi naman bagay sa akin. Pinagtatakpan nila si Doña Verena, umiiyak na sabi ni Nessa. Masyado silang makapangyarihan. Tahimik lang akong napatitig sa kisame. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang paso sa mukha ko o ang katotohanang parang wala lang akong halaga sa mga taong dati kong minahal. Pakiramdam ko noon ay tuluyan na akong nawalan ng laban. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Nessa sa sofa ng kwarto ko, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng itim na suit. May kasama siyang doktor kaya pinayagan siyang makapasok. "Miss Alondra?" Magalang niyang sabi. Hindi ko siya kilala kaya nagtaka ako kung bakit siya naroon. Umupo siya sa tabi ng kama ko habang tahimik akong nakatingin sa kanya. "Matagal na kitang hinahanap," seryoso niyang sabi. Napakunot-nuot ako. "Bakit po?"
Huminga muna siya ng malalim bago inilabas ang isang lumang envelope mula sa bag niya. Maingat niya iyong inilapag sa tabi ko. Kaibigan ako ng ama mo. Bigla akong natigilan. Matagal nang patay ang ama ko at halos wala akong maalalang detalye tungkol sa kanya dahil bata pa lang ako nang mawala siya. Lumaki akong naniniwalang simpleng mekaniko lang siya sa probinsya. Bago mamatay ang ama mo, may iniwan siyang habilin pero pinili ng nanay mo na itago iyon sa'yo. Lalong bumilis ang pulso ko habang nakatingin sa envelope. Dahan-dahan kong iyong binuksan at nakita ko ang ilang dokumento, larawan ng isang malaking lupa at mga papeles ng negosyo. Hindi mahirap ang tunay mong ama, Alondra. Maganahon niyang sabi. Isa siyang negosyante rito sa Maynila bago siya nawala. May naiwan siyang properties at kumpanya na matagal naming inigatan para sa'yo. Pakiramdam ko ay lalo akong natulala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa dami ng nangyari, hindi ko na maintindihan kung bakit biglang may ganitong revelasyon sa buhay ko. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Mahinang tanong ko. Dahil iyon ang hiling ng nanay mo noon. Ayaw niyang lumaki ka sa magulong mundo ng negosyo at mga taong gahaman sa pera. Pero nang malaman ko ang nangyari sa iyo, ay naisip kong panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi agad ako nakapagsalita. Tahimik lang akong nakatingin sa mga dokumento habang unti-unting bumabalik sa isip ko lahat ng pangiinsulto sa akin ni Doña Verena. Lahat ng pagtawag nilang hampas lupa at walang silbi. Maya-maya ay tumulo ang luha ko, pero hindi na iyon katulad ng mga nauna kong iyak. Sa unang pagkakataon matapos akong apihin ng mga yon, may kakaibang pakiramdam na unti-unti namang nabubuo sa dibdib ko. Habang tahimik ang buong kwarto, mahigpit kong hinawakan ang envelope at dahan-dahan na papikit. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos akong wasakin ng pamilya ni Marco, may maliit na bahagi sa sarili kong nagsimulang gustong lumaban. Ilang linggo akong nanatili sa ospital habang sumasailalim sa gamutan at operasyon. Hindi naging madali ang bawat araw dahil bukod sa hapdi ng paso sa mukha ko, ay halos araw-araw ko ring kinakalaban ang sarili kong takot tuwing nakikita ko ang refleksyon ko sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, pinilit kong tingnan ang sarili ko nang walang benda. Nanginginig pa ang kamay ko noon habang dahan-dahan kong hinahawi ang gauze sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Napapikit ako nang makita ang bakas ng paso na tila permanenteng marka ng sakit na pinagdaanan ko. Tahimik lang akong umiyak habang nakatingin sa salamin. Pakiramdam ko noon ay tuluyang nawala ang dating ako. Pero hindi tulad ng dati, hindi na ako umiiyak dahil gusto kong kaawaan ako ng ibang tao. Umiiyak ako dahil unti-unti kong tinatanggap na hindi na mababago ang nangyari at kailangan kong bumangon kahit gaano kasakit. Sa buong panahon ng pagpapagaling ko, si Nessa at si Attorney Ramon lang ang palaging nasa tabi ko. Madalas din akong dalhan ng abogado ng mga dokumento tungkol sa negosyo ng ama ko. Noong una ay nahihirapan akong intindihin ang lahat. Hindi ko akalaing may mga lupain pala sa Batangas at Tagaytay na nakapangalan sa akin. May ilang apartment buildings din sa Maynila at isang maliit na kumpanya ng construction supplies na matagal nang pinatatakbo ng mga dating tauhan ng ama ko. Habang pinapaliwanag ni Attorney Ramon ang lahat, mas lalo kong naiisip kung gaano kalaki ang itinago ng nanay ko sa akin. Ngunit ayon sa kanya, mabait daw talaga ang ama ko at ayaw nitong malulong ako sa magulong mundo ng negosyo. Kaya nung namatay siya, pinili ng nanay kong ilayo ako sa Maynila at mamuhay ng simple. Unti-unti kong inaral ang bawat detalye ng negosyo. Araw-araw akong nagbabasa ng reports habang nagpapagaling sa ospital. Tinuruan ako ni Attorney Ramon kung paano magdesisyon, paano humawat ng investments at paano makipag-usap sa mga taong nasa negosyo. Sa una ay natatakot ako dahil pakiramdam ko ay hindi ko kaya ang mundong iyon. Pero habang tumatagal ay parang may bagong bahagi ng pagkatao kong nagigising. Samantala, habang tahimik akong nagpapagaling, mas lalong naging maingay ang pangalan ni Marco at Doña Verena sa sosyal na mundo. Nakikita ko sila minsan sa balita at social media.
lantaran ng kasama ni Marco si Sabrina sa mga events at party na parang wala silang sinirang buhay. Masakit pa ring makita iyon, pero hindi na katulad dati na halos mawalan ako ng hininga sa sakit. Habang tumatagal ay unti-unti ko nang tinatanggap ang katotohanang matagal na pala akong niloloko ng asawa ko. Isang gabi, habang nanonood ako ng business news sa tablet na bigay ni Nessa, napansin kong nabanggit ang pangalan ng kumpanya ng pamilya ni Marco. Ayon sa balita, nawalan daw sila ng ilang investors dahil sa mga issue sa pamamalakad ng negosyo nila. May ilang projects din silang hindi natapos sa oras, kaya nagsimulang bumaba ang tiwala ng mga kasosyo nila. Tahimik akong nakinig habang nagsasalita ang reporter. Maya-maya ay napansin kong nakangiti si Attorney Ramon habang nakatingin sa akin. Hindi mo kailangang gumawa agad ng kahit ano. Minsan, sapat nang makita ng mga tao ang tunay nilang ugali para magsimula silang bumagsak. Napaisip ako sa sinabi niya. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, pakiramdam ko ay hindi ako ganap na talunan. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na akong nakalabas ng ospital. Hindi na ako bumalik sa mansyon ni Marco. Dinanga ako ni Nessa sa isang condominium unit sa Makati na pag-aari pala ng ama ko noon. Tahimik ang lugar at malayo sa mga mata ng mga taong mahilig manghusga. Doon ako nagsimulang mamuhay muli. Halos araw-araw ay may meeting ako kasama si Attorney Ramon at ilang dating tauhan ng ama ko. Doon ko nakilala si Mr. Salcedo, ang matandang manager ng construction company namin. Magalang siya sa akin at halatang matagal na niyang hinihintay ang pagbabalik ko. Kamukhang mukha mo ang ama mo kapag seryoso. Minsan niyang sinabi habang magkasama tayong tumitingin sa financial reports. Hindi ko alam kung bakit, pero parang lumalakas ang loob ko sa bawat araw na lumilipas. Kahit may piklat ako sa mukha, hindi na iyon ang unang nakikita ko sa sarili ko kapag humarap ako sa salamin. Ang nakikita ko na ay isang babaeng nakaligtas. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, abala si Doña Verena sa pagpapakita kay Sabrina bilang bagong babae ni Marco. Madalas silang lumabas sa mga social gatherings at pilit ipinapakitang maayos ang pamilya nila. Ngunit sa likod ng mga mamahaling ngiti at magagarang damit ay nagsisimula ng mabasag ang imahe nila. Ayon kay Attorney Ramon, may ilang investors na naghahanap na ng bagong kumpanyang maaaring pagsalihan. Marami raw ang nawawalan ng tiwala kay Marco dahil sa pagiging irresponsable nitong sa negosyo nitong mga nakaraang buwan. Habang nakikinig ako doon, ay tahimik lang akong umiinom ng kape sa veranda ng kondo ko. Ramdam ko ang lamig ng hangin ng gabi habang nakatanaw sa ilaw ng Maynila. Maya-maya ay dumating si Nessa at naupo sa tabi ko. "Okay ka ba?" tanong niya. Sandali akong natahimik bago dahan-dahang tumanggo. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang halos 2 buwan at unti-unti kong nasanay ang sarili ko sa bagong buhay ko. Hindi na ako yung dating alondrang tahimik lang na umiiyak sa sulok habang minamaliit ng iba. Habang tumatagal, ay mas lalo kong natutunang kontrolin ang emosyon ko at ituon ang isip ko sa negosyo ng ama ko. Madalas akong kasama ni Attorney Ramon sa meetings at inspections ng mga properties namin. Noong una ay nahihiya pa akong humarap sa ibang tao dahil sa peklat sa mukha ko, kaya madalas ay tinatakpan ko iyon ng manipis na scarf o kaya ay bahagyang makeup. Pero habang nakikita kong nirerespeto ako ng mga empleyado ng ama ko, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa ko sa sarili. Isang umaga, maaga akong pumunta sa opisina ng kumpanya namin sa Ortigas. Tahimik akong naglalakad sa hallway habang nakatingin ng ilang empleyado sa akin. Ramdam kong curious sila pero walang naglakas loob na magtanong tungkol sa mukha ko. Pagpasok ko sa conference room ay nadatnan ko roon sina Attorney Ramon at ilang executives ng kumpanya. "May opportunity tayo," seryosong sabi ni Mr. Salcedo habang inilalapag ang ilang document sa harap ko. May malaking kumpanya na naghahanap ng sasalo sa isa nilang project. Tahimik akong nakinig habang ipinapaliwanag nila ang detalye.
Ngunit nang mabanggit ang pangalan ng kumpanyang iyon, ay bahagya akong natigilan. Montemayor Holdings. Kumpanya iyon ng pamilya ni Marco. Lumalaki ang problema nila sa finances, dagdag pa ni Attorney Ramon. Maraming investors ang nag-aalinlangan na sa kanila. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko akalain darating agad ang pagkakataong iyon. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hangin sa conference room habang nakatingin sa akin ang lahat. May meeting bukas kasama ang ilang investors. Seryosong sabi ni Mr. Salcedo habang inilalapag ang ilang document sa harap ko. Tahimik lang akong tumanggo kahit magulo ang isip ko. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang gabing binuhusan ako ng asido. Ang mga tingin ng mga tao, ang sakit, ang panlalait ni Doña Verena at ang katahimikan ni Marco habang pinapanood akong masira. Pero kinabukasan, maaga akong nag-ayos ng sarili. Simple lang ang suot kong itim na blazer at slacks. Nakalugay ang buhok ko habang bahagyang natatakpan ng makeup ang peklat sa kaliwang bahagi lang mukha ko. Nang makita ako ni Nessa bago ako umalis, ay sandali itong napatitig sa akin. Ibang-iba ka na talaga, mahina niyang sabi. Ngumiti lang ako ng bahagya bago tuluyang umalis. Pagdating namin sa isang malaking hotel sa Makati kung saan gaganapin ang meeting, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Punong-puno ng businessmen at investors ang function hall. Tahimik lang akong naglakad papasok kasama sina Attorney Ramon at Mr. Salcedo habang nakatingin sa amin ang ilang tao. At pagkatapos ng ilang segundo, nakita ko siya. Nakatayo si Marco malapit sa projector screen habang may kausap na investors. Halata agad sa mukha niya ang pagod at tensyon, hindi na katulad noon ng kumpiyansa niya. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ako, literal na natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya habang dahan-dahang sinusundan ng paglakad ko papunta sa conference table. Alondra, halos pabulong niyang sabi. Pero hindi ako huminto o nagsalita man lang. Tahimik lang akong umupo sa kabilang bahagi ng mesa habang nagsisimula ang meeting. Habang tumatagal ang discussion ay mas lalong lumilitaw ang problema ng kumpanya nila. Sunod-sunod ang tanong ng investors tungkol sa delayed projects at nawawalang pondo. Napapansin kong nahihirapan si Marco sumagot. Madalas ay natutulala siya o kaya ay nagkakamali sa figures na binabanggit niya. Can you guarantee stability for the next quarter? Seryosong tanong ng isang investor. Saglit na natahimik si Marco bago sumagot, pero halatang hindi kumbinsido ang tao sa paliwanag niya. Tahimik lang akong nakinig habang pinagmamasdan siyang unti-unting mawala ng kontrol sa meeting. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko habang nakikita siyang kinakabahan sa harap ng mga taong dati niyang kinabibiliban. Maya-maya ay si Mr. Salcedo na ang nagsalita at ipinagpresenta ang proposal ng kumpanya namin. Habang nagsasalita siya, ay ilang beses kong hinuling nakatingin si Marco sa akin. Para bang hindi pa rin siya makapaniwalang kaharap ko siya ngayon bilang business representative at hindi bilang babaeng mansan niyang iniwan sa ospital. Pagkatapos ng meeting ay isa-isang nagsialisa ng mga investors. Tahimik lang akong tumayo at inayos ang mga documents ko nang biglang lumapit si Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina niyang sabi. Malamig ko siyang tiningnan. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, hindi na ako nanginginig sa harap niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Diretso kong sagot sa kanya. Halatang natigilan siya sa tono ko. Alondra, hindi ko gusto yung nangyari noon. Pero hinayaan mo. Putol ko agad habang diretso ang tingin sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Tahimik ko siyang iniwan at naglakad palabas ng hotel. Pagdating ko sa parking lot, ay nadatnan ko ang 2 bodyguard na ipinadala ni Attorney Ramon para sa seguridad ko. Habang binubuksan nila ang pinto ng sasakyan para sa akin, nakita kong palabas pa lang si Marco ng hotel. Napatigil siya sa di kalayuan habang nakatititig sa akin.
At sa unang pagkakataon matapos niya akong iwanan noong gabing wasak na wasak ako, siya naman ngayon ang mukhang hindi na makapagsalita. Mula nang magkita kami ni Marco sa business meeting, tila hindi na siya mapakali. Halos araw-araw ay may natatanggap akong tawag at mensahe mula sa kanya, pero ni isa ay hindi ko sinagot. Minsan pa nga ay nagpadala siya ng mga bulaklak sa kondo ko, pero agad ko ring ipinabalik. Hindi dahil galit na galit pa rin ako, kundi dahil alam kong wala nang natira sa relasyong minsan kong ipinaglaban. Sa tuwing maaalala ko ang gabing pinanood niya lang akong masira habang hawak ng kabit niya ang braso niya, sapat na iyon para tuluyan kong maunawaan na hindi ko na kailanang balikan ang taong minsang nagpabaya sa akin. Samantala, mas lalo namang lumalala ang sitwasyon ng kumpanya nila. Halos gabi-gabi ay may meeting kami ni Atty. Ramon at ng board members ng kumpanya ng ama ko. Doon ko nalaman na marami ng investors ang nagwi-withdraw ng shares nila mula sa Montemayor Holdings. Bukod sa delayed projects, may mga balitang maliraw ang paghawak ni Marco sa ilang finances ng kumpanya, kaya tuluyan nang nawawala ng tiwala sa kanya ang mga kasosyo nila. Isang umaga, habang nasa opisina ako at sinusuri ang ilang reports, pumasok si Nessa sa conference room habang may hawak na tablet. "Alondra, nakita mo na ba to?" tanong niya. Inilapag niya sa harap ko ang tablet at nakita ko roon ng ilang litrato ni Marco at Sabrina habang nagtatalo sa labas ng isang restaurant. Kitang-kita sa larawan na galit si Sabrina habang hinihila ang kamay ni Marco. "Anong nangyari?" tanong ko habang nakatitig sa screen. "Ayon sa mga article, malaking away raw dahil sa pera," sagot ni Nessa. Mukhang hindi na masaya si Sabrina ngayong bumabagsak na negosyo nila. Tahimik lang akong napasandal sa upuan. Hindi ko alam kung bakit pero wala akong naramdamang tuwa. Siguro dahil alam kong karma na mismo ang gumagawa ng paraan para singilin sila. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon kami ng meeting kasama ang ilang investors sa isang hotel sa BGC. Habang palabas ako ng elevator, ay biglang may humawak sa braso ko. Paglingon ko ay si Marco iyon. Halatang puyat siya at magulo ang itsura kumpara sa dating maayos niyang pananamit. "Please, kahit ilang minuto lang," halos pabulong niyang sabi. Tinanggil ko ang kamay niya sa braso ko bago siya malamig na tinignan. "May meeting ako." "Alondra, nagsisisi ako. Hindi ko dapat hinayaan si Mama noon. Hindi ko dapat hinayaan lahat ng nangyari sa'yo." Saglit akong natahimik habang nakatingin sa kanya. Noon tagal kong hinintay marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya, pero ngayong naririnig ko na, parang wala na itong halaga. "Nasaan si Sabrina?" Diretso kong tanong. Napayuko siya sandali bago mapait na napatawa. "Iniwan niya na ako." Hindi na ako nagtaka sa narinig. "Alam mo bang ginagamit lang niya ako?" Dugtong pa niya. Nung nalaman niyang bagsak na ang kumpanya at hindi na ako sigurado sa mana ko, bigla siyang nagbago. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan habang nagsasalita. Kitang-kita ko ngayon ang pagkawasak sa mukha ng lalaking minsan kong minahal. Pero sa halip na maawa, mas lalo kong naaalala kung paano niya akong pinagbayaan noon. "Marco," mahinahon kong sabi, "hindi si Sabrina ang sumira sa buhay mo." Napatingin siya sa akin. "Kayo ng pamilya mo ang gumawa niyan sa sarili niyo." Hindi siya agad nakapagsalita. "Alondra, pwede pa ba tayong magsimula ulit?" Halos pabulong niyang tanong. Bahagya akong natawa pero pulo yun ng pagod at pait. Habang nakaratay ako sa ospital, wala ka man lang kahit isang beses na bumalik para tingnan kung buhay pa ako. Diretso ko siyang tinignan. "At ngayon na nawawala na lahat sa'yo, saka mo lang naisip na asawa mo ako noon?" Hindi kitang-kita ko kung paano siyang natamimi sa mga sinabi ko. Hindi ko na siya hinintay magsalita pa. Iniwan ko siya roon at dumiretso na sa meeting room. Habang unti-unting nagkakagulo ang buhay ni Marco, mas lalo namang lumalakas ang posisyon ng kumpanya namin. Sa payo ni Atty. Ramon, nagsimula kaming bumili ng ilang shares mula sa mga investors na umaalis sa Montemayor Holdings. Tahimik lang kaming kumikilos para hindi agad mahalata ng pamilya nila ang plano namin. Isang gabi, habang nasa kondo ako at nagbabasa ng reports, tumawag si Mr. Salcedo. "Miss Alondra,
Seryoso niyang sabi sa telepono, malapit na nating makuha ang controlling shares. Tahimik lang akong napatayo habang nakatanaw sa ilaw ng siyudad mula sa malaking bintana ng kondo. Kapag nangyari yon, dugtong pa niya, halos hawak na natin ang direksyon ng kumpanya nila. Hindi agad ako nakasagot. Habang hawak ko ang cellphone, ay unti-unti kong naaalala ang bawat panlalait, bawat iyak, at bawat gabing pakiramdam kong wala akong halaga. Pero ngayon, habang nakatanaw ako sa lungsod na minsang sumiksi sa pagkawasak ko, ramdam kong dahan-dahan nang bumabaliktad ang mundo. At sa unang pagkakataon matapos akong tawaging hampas lupa, ako naman ngayon ang tahimik na kumukuha ng kapangyarihang akala nila ay habang buhay na mananatili sa kanila. Habang patuloy na bumabagsak ang Montemayor Holdings, mas lalo namang nagiging desperado si Doña Verena na maibalik ang dating reputasyon ng pamilya nila. Halos linggo-linggo ay may lumalabas na balita tungkol sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya nila. May ilang projects na tuluyang natigil, may mga empleyadong nagrereklamo dahil delayed ang sahod, at unti-unti nang umiiwas ang dati nilang mga kaibigan sa mga social gatherings. Para sa isang babaeng tulad ni Doña Verena na sanay sambahin at respetuhin ng mga tao, malaking dagok iyon sa kanya. Isang umaga habang nasa opisina ko, pumasok si Attorney Ramon na may dala-dalang invitation card na kulay ginto. Tahimik niya iyong inilapag sa mesa ko bago umupo sa harapan ko. May charity gala ang mga Montemayor next week, sabi niya. Mukhang desperado silang makahikayat ulit ng investors. Dahan-dahan kong kinuha ang invitation card. Nakalagay roon ang pangalan ni Doña Verena at igrande ang tema ng event. Halatang pilit nilang ibinabalik ang imahe nilang makapangyarihan pa rin sila. Kasama tayo sa inimbitahan, dagdag pa ni Attorney Ramon habang nakatingin sa akin. Napatahimik ako habang nakatitig sa invitation card. Ilang segundo akong hindi nagsalita bago ko ito maingat na ibinaba sa mesa. Pupunta ako, diretso kong sagot. Bahagyang ngumiti si Attorney Ramon na parang inaasahan na niya ang sagot ko. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang gabi ng charity gala. Isang malaking hotel ballroom sa Makati ang venue at halos lahat ng kilalang negosyante at sosyal na personalidad ay naroon. Maaga pa lang ay maliwanag na ang paligid dahil sa mga camera flashes at mamahaling sasakyan sa labas ng hotel. Habang nasa loob ako ng sasakyan, ay tahimik kong tinitingnan ng sarili ko sa maliit na salamin. Nakasuot ako ng eleganteng dark emerald gown na simple pero halatang mamahalin. Nakataas ng bahagya ang buhok ko at hindi ko na gaanong tinakpan ang peklat sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Noon ay gusto kong itago iyon dahil nahihiya ako. Pero ngayon, pakiramdam ko ay bahagi na iyon ng bagong ako. Ready ka na ba? Tanong ni Nessa na kasama ko sa sasakyan. Huminga ako ng malalim bago tumunggo. Pagkababa ko ng sasakyan ay agad kong narinig ang sunod-sunod na tunog ng camera. Maraming reporters at photographers sa entrance ng ballroom. Kasama ko sina Attorney Ramon at 2 bodyguards habang naglalakad papasok. Ramdam kong napapatingin sa akin ng mga tao pero hindi na tulad noon na natatakot akong husgahan nila. Pagpasok namin sa ballroom ay unti-unting humina ang usapan ng mga tao. Isa-isa na papalingon ng mga bisita habang naglalakad ako sa gitna ng bulwagan. Nakikita ko ang pagtataka sa mga mukha nila. Marahil ay hindi nila inaasahan na magpapakita ko pa matapos ang iskandalong nangyari ilang buwan na ang nakalipas. At pagkatapos ng ilang segundo, nakita ko si Doña Verena. Nakatayo siya malapit sa stage habang may kausap na ilang investors. Nang mapatingin siya sa direksyon ko, ay literal siyang natigilan. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya habang nanlalaki ang mga mata niya. Halatang hindi niya inaasahan na haharap ako sa kanya ng ganoon katatag. Katabi niya si Marco na agad ding nakapatingin sa akin. Kahit nasa malayo kami sa isa't isa, ay kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Samantala, wala na si Sabrina sa tabi niya. Tahimik lang akong naglakad papunta sa isang mesa habang sinusundan ako ng tingin ng mga tao. Maya-maya ay may ilang business partners na lumapit sa akin para batiin ako.
Magalang silang nakipagkamay habang ipinapakilala ni Attorney Ramon na bagong head ng kumpanya ng Atako. Habang nakikipag-usap ako sa kanila, ay nararamdaman kong nakatingin pa rin sa akin si Doña Verena mula sa malayo. At sa unang pagkakataon matapos siyang apihin ako, siya naman ngayon ang mukhang hindi mapakali. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsimula ang formal program ng charity gala. Umakyat si Doña Verena sa stage habang pilit na ngumiti sa harap ng mga bisita. "Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi," sabi niya habang hawak ang microphone. "Umaasa kami sa inyong suporta habang patuloy naming pinalalago ang Montemayor Holdings." Pero kahit ayos ang pananalita niya, ay halatang may tensyon sa kanyang mukha. Marahil ay alam niyang marami sa mga taong naroon ay nagsisimula ng mawalan ng tiwala sa kanila. Pagkatapos ng speech niya, ay nagsimula ang cocktail hour. Habang tahimik akong umiinom ng wine sa gilid ng ballroom, ay may ilang babaeng sosyal na pumapabulbong habang nakatingin sa akin. Dati siguradong masasaktan ako sa ganoong tingin ng mga tao, pero ngayon ay wala na akong pakialam. Maya-maya ay narinig kong may mahinang boses mula sa likuran ko. "Alondra." Paglingon ko ay si Marco. Tahimik siyang nakatayo habang seryoso ang tingin sa akin. "Hindi ko akala na pupunta ka," sabi niya. "Bakit? Dahil akala niyong tuluyan niyo na akong nasira?" Hindi siya agad nakasagot. Bago pa man siya makasalita muli, ay may isang kilalang investor na lumapit sa amin. Nakangiti siyang nakipagkamay sa akin. "Miss Alondra," sabi niya ng medyo malakas ang boses. Halos ilang tao sa paligid ang napalingon sa narinig. At doon ko nakita kung paano bahagyang namutla si Doña Verena habang nakatitig sa akin mula sa malayo. Pagkatapos ipakilala ng investor ang pangalan ko sa harap ng ilang tao sa ballroom, unti-unting kumalat ang bulungan sa paligid. Ramdam kong isa-isang napapalingon ng mga bisita sa direksyon ko habang tila hindi makapaniwala sa narinig nila. Ang iba ay halatang nagulat na buhay at maayos pa akong nakakatayo matapos ang eskandalong nangyari ilang buwan na ang nakalilipas. Pero mas kapansin-pansin ang reaksyon ni Doña Verena. Mula sa malayo ay kitang-kita ko kung paano unti-unting nawalan ng kulay ang mukha niya habang mahigpit ang pagkakahawak sa wine glass. Samantala, si Marco ay tila hindi malaman kung saan titingin. Kanina lang ay sinusubukan pa niya akong kausapin ng maayos, pero ngayon ay para siyang natameme habang naririnig ang papuri ng mga tao sa akin. "Reyes Builders Group?" Mahinang ulit ng isang babae sa katabing mesa. "Hindi ba isa iyon sa pinakamabilis lumaking kumpanya ngayon?" "Siya ang may-ari?" Bulong naman ng isa pa. Tahimik lang akong nakatayo habang hawak ang wine glass ko. Hindi ko kailangan magsalita para maramdaman nilang hindi na ako ang dating babaeng kaya nilang yurakan. Maya-maya ay nagsimulang magsalita ang host para sa susunod na bahagi ng programa. Isa-isang ipinapakilala ang mga pangunahing investors at business partners ng gabing iyon. Ngunit, habang nagpapatuloy ang event, ay napansin kong parami ng parami ang lumalapit sa mesa ko para makipagkilala at makipagkamay. May ilan pang dati kong nakikitang malapit kina Doña Verena, pero ngayon ay tila mas interesado nang makipag-usap sa akin. Habang nakikipag-usap ako sa isang negosyante, biglang nagkaroon ng kaunting inay sa bandang gitna ng ballroom. Napalingon ang karamihan nang may isang reporter na lumapit kay Marco para magtanong. "Sir Marco, totoo po bang may posibilidad nang ma-acquire ang ilang shares ng Montemayor Holdings ng Reyes Builders Group?" Biglang natahimik ang paligid. Ramdam kong halos lahat ng tao ay napatingin kay Marco at pagkatapos ay sa akin. Hindi agad nakasagot si Marco habang halatang tensyonado ang mukha niya. Ngunit bago pa siya makasalita, ay may isa pang investor na biglang nagsalita mula sa likuran. "Actually, marami na talagang lumilipat sa Reyes Builders," sabi nito habang nakatingin sa akin. Parang mas lalong bumigat ang hangin sa ballroom matapos marinig iyon. Napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng ilang taong dating nakapaligid kay Doña Verena. Ang iba ay nagsimulang umiwas habang ang ilan naman ay tila nahihiyang mapagkamalang konektado pa rin sa pamilya nila.
Sa mundo ng mayayaman, mabilis magbago ang pakikitungo ng mga tao kapag naamoy nilang bumabagsak na ang isang pangalan. Maya-maya ay nakita kong mabilis na lumapit si Doña Verena kay Marco habang galit na may ibinubulong rito. Kahit hindi ko marinig ang sinasabi niya, ay halatang hindi na niya makontrol ang inis at kahihiyan. Tahimik lang akong humigop ng wine habang pinapanood sila mula sa malayo. Nagtagal lang ay muling nagsimula ang programa pero kapansin-pansin nang hindi na ganoon kasigla ang mga tao sa paligid ng pamilya Montemayor. Marami na ang lumalapit sa mesa ko para makitag-usap tungkol sa negosyo, may ilan ding gustong mag-set ng private meetings kasama ako at ang kumpanya namin. Habang nakaupo ako ay may narinig akong pamilyar na boses mula sa likod. "Masaya ka na ba ngayon?" Paglingon ko ay si Doña Verena iyon. Nakatayo siya sa tabi ko habang pilit pinipigilan ng galit sa mukha niya. Kahit maayos pa rin ang postura niya, ay halatang nanginginig ang kamay niya na may hawak na wine glass. Tahimik lang akong tumingin sa kanya. "Wala akong alam ang sinasabi niyo," mahinang ko sagot. "Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit umaalis ang investors namin," madiin niyang sabi. Bahagya akong napangiti. "Noong pinahiya niyo ako at binuhusan ng asido, hindi niyo man lang inisip kung ano mangyayari sa akin. Pero ngayon na bumabalik sa inyo lahat ng ginawa niyo, ako agad ang sinisisi niyo." Hindi siya agad nakasagot. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila nawalan ng panlaban ang dating matapang kong biyananin. Pinaghirapan ng asawa ko ang kumpanyang iyon. Hindi po. Pinaghirapan iyon ng mga empleyadong matagal niyong minamaliit habang kayo'y abala sa pakikitang mayaman. Biglang natigil ang Doña Verena sa sinabi ko. Maya-maya ay may ilang tao nang napapatingin sa amin kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Ngulit halata sa paglalakad niya na hindi na siya ganoon kakumpiyansa tulad noon. Habang pinagmamasdan ko siyang lumalayo, may kakaibang katahimikan akong naramdaman sa dibdib ko. Hindi iyon tuwa o yabang. Para bang unti-unti ko lang talagang nakikita kung paanong bumabalik sa kanila ang sakit na ibinigay ko sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan nang tumapos ang gala. Isa-isang nagsiyalisan ng mga bisita habang marami pa ring lumalapit para makipagkamay sa akin bago umuwi. Habang napalabas ako ng ballroom kasama sina Attorney Ramon, ay muli kong napansin si Marco sa di kalayuan. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pero bago pa siya makalapit, ay tuluyan na akong tumalikod at naglakad palabas ng hotel nang hindi lumilingon. At habang nasa loob ako ng sasakyan pauwi, unang beses kong nakita sa social media ang mga headlines tungkol sa gabing iyon. Dating inalisputang manugang, isa ng powerful businesswoman. Montemayor Holdings, posibleng tuluyang bumagsak. Tahimik akong napangiti habang pinapatay ang cellphone screen. Dahil ngayon, sila naman ang unti-unting linalamon ng kahihiyan at pagsisisi. Pagkatapos ng charity gala, halos araw-araw ng laman ng balita at social media ang pagbagsak ng Montemayor Holdings. Sunod-sunod ang articles tungkol sa pag-alis ng investors at sa mga problemang pinansyal ng kumpanya. Habang mas lumalaki ang pangalan ng Reyes Builders Group, mas lalo namang lumulubog ang pamilya ni Marco. Marami sa dati nilang kaibigan ang unti-unting lumalayo at maging ang mga taong dating halos sambahin si Doña Verena ay nagsimula ng umiwas sa kanya sa mga sosyal na pagtitipon. Isang umaga habang nasa opisina ko at kausap ang ilang managers, pumasok si Nessa na halatang may gustong ikwento. "Alondra?" sabi niya habang inilalapag ang tablet sa mesa ko. Umalis na raw si Sabrina. Napatingin ako sa screen at nakita ko ang ilang litrato ni Sabrina sa airport kasama ang isang mayamang foreign businessman. Ayon sa article, tuluyan na raw nitong iniwan si Marco matapos malamang halos wala ng kontrol ang pamilya nito sa kumpanya. Tahimik lang akong napasandal sa upuan habang pinagmamasdan ng mga larawan. Hindi man lang siya nagtagal. Mahinang sabi ni Nessa. Hindi ko alam kung bakit pero wala akong naramdamang galit kay Sabrina.
Para sa akin, isa lang siyang taong sumabay sa maling ugali ni na Marco at Doña Verena. Pero sa huli, ipinakita rin niya kung gaano kababaw ang relasyon nila. Makalipas ang ilang araw ay muling nagkita kami ni Marco pero hindi sinasadya. Papasok ako noon sa parking area ng isang building matapos ang meeting nang makita ko siyang nakaupo mag-isa sa loob ng sasakyan niya. Hindi na mamahalin ang kotse niya gaya noon at halata sa itsura niyang ilang araw nang hindi maayos ang tulog niya. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang bumaba ng sasakyan. "Marco," tawag niya habang mabilis na lumalapit. Huminto ako pero hindi ako nagsalita. "Pwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang?" tanong niya. Tahimik ko lang siyang tinignan habang hinihintay ang sasabihin niya. "Si Sabrina," mapait niyang sabi. "Iniwan niya ako nung nalaman niyang wala ng perang maibibigay sa kanya ng pamilya namin." Wala akong naging reaksyon. "Si Mama," sandali siyang napayuko bago nagpatuloy. "Nagkasakit siya." "Anong nangyari?" "Na-high blood siya nung nakaraang linggo. Sobrang stress na siya dahil sa kumpanya at sa mga balitang lumalabas tungkol sa amin." Tahimik akong napabuntong hininga. Kahit gaano kasama ang ginawa ni Doña Verena sa akin, hindi ko pa rin lubos maisip na makita siyang ganon. "Alondra," mahinang ulit niyang sabi, "pwede mo bang kaming tulungan?" Doon ko sila diretso muling tinignan. "Tulungan?" Mahinahon kong ulit. Tumango siya habang halatang desperado. "Alam kong galit ka pa rin pero baka pwede nating ayusin." "Marco," putol ko agad habang kalmado ang boses ko. Noong wala akong ibang kasama sa ospital at halos gusto ko nang sumuko sa buhay, "Nasaan ka?" Hindi siya agad nakasagot. Habang umiiyak ako sa sakit at hindi ko matanggap yung mukha ko sa salamin, "Nasaan ka?" Dagdag ko pa. Unti-unti siyang napayuko. "At ngayon kayo naman ang nawawalan ng lahat, saka mo sasabihing ayusin natin?" Tahimik lang siyang nakatayo sa harap ko habang halatang wala nang mahanap na salita. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita muli. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad papunta sa sasakyan ko habang naiiwan siyang nakatayo sa parking lot. Pagka-uwi ko ng kondo nung gabing yon ay matagal akong natahimik habang nakatanaw sa city lights mula sa bintana. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Hindi ako masaya sa pagbagsak nila pero hindi rin ako nalulungkot. Siguro dahil sa wakas ay natutunan ko ng piliin ang sarili ko kaysa maawa sa mga taong walang awa noong ako ang naghihirap. Makalipas ang ilang linggo ay mas naging basali ako sa kumpanya. Mas marami na akong hinahawak na projects at unti-unti nang lumalaki ang kita ng Reyes Builders Group. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, may isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Isang araw ay inimbita ko sina Attorney Ramon at Nessa sa isang meeting room. "May gusto kong simulan," sabi ko habang inilalapag ang ilang folder sa mesa. Curious silang napatingin sa akin. Foundation para sa mga babaeng biktima ng pananakit at abuso. Sandaling natahimik ang dalawa bago bahagyang ngumiti si Attorney Ramon. "Sigurado ka ba?" tanong niya. Tumango ako. Alam ko yung pakiramdam na mawalan ng boses. Mahinang sabi ko habang bahagyang hinahawak ang piklat sa mukha ko. Wala akong ibang kapanip. Mula noon ay naghimula akong bumisita sa ilang shelters at women's support groups. Sa bawat babaeng nakakausap ko ay mas lalo kong nakikitang hindi lang ako ang dumaan sa impyerno. Marami ring tahimik na lumalaban araw-araw. At habang unti-unti nang bumabalik ang sigla at direksyon ng buhay ko, mas lalo kong napagtanto na hindi umiikot ang mundo ko sa pamilya ni na Marco. Dahil sa unang pagkakataon matapos nila akong wasakin, natutunan kong kaya ko palang bumuo ng panibagong buhay nang hindi sila kasama. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nakilala ang Reyes Builders Group sa industriya. Dumami ang mga proyekto namin at mas marami na ring investors ang nagtiwala sa kumpanya. Halos araw-araw ay abala ako sa meetings at pagbisita sa iba't ibang project sites kasama ang management team. Habang lumilipas ang panahon, lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nakilala ang Reyes Builders Group sa industriya. Dumami ang mga proyekto namin at mas marami na ring investors ang nagtiwala sa kumpanya. Halos araw-araw ay abala ako sa meetings at pagbisita sa iba't ibang project sites kasama ang management team.
Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kalaki ang ipinagbago ko mula sa dating alondrang tahimik lang na nagtitiis noon sa loob ng mansyon ni Marco. Kasabay ng paglago ng kumpanya ay naging maayos din ang takbo ng foundation na itinayo ko. Marami na kaming natutulungang kababaihan, lalo na yung mga naging biktima ng pananakit at pang-aabuso sa sariling tahanan. Sa bawat kwentong naririnig ko mula sa kanila, mas lalo kong nauunawaan kung gaano kahirap muling buuin ng sarili matapos sirain ng ibang tao ang iyong pagkatao. Ngunit habang maayos ang takbo ng buhay ko, kabaligtaran naman ang nangyayari sa pamilya Montemayor. Isang umaga habang nasa opisina ako, pumasok si Attorney Ramon na seryoso ang ekspresyon. May dala siyang ilang dokumento na agad niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ko. May hearing mamayang hapon tungkol sa Montemayor Holdings, sabi niya. Kailangan nating dumalo. Napakunot noo ako habang kinukuhang mga papeles. Ano ang nangyari? Tanong ko. May lumabas na issue tungkol sa ilang illegal na transaction sa kumpanya at base sa investigasyon, si Marco ang pumirma sa karamihan ng mga dokumento. Tahimik akong napasandal habang binabasa ang reports. Ayon sa records, may ilang pondo na ginamit sa mga ghost projects at may investments na hindi malinaw kung saan napunta. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang ilan nilang dating investors. Makalipas ang ilang oras ay dumating kami sa malaking conference hall kung saan gaganapin ang hearing kasama ang mga abogado, investors at business representatives. Pagpasok pa lang namin ay ramdam ko na agad ang bigat ng atmosphere sa loob ng silid. At doon ko nakita si Marco. Halos hindi ko siya nakilala. Malaki ang ipinayat niya at halatang matagal ng kulang sa pahinga. Wala na rin ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha. Tahimik lang siyang nakaupo habang may kausap na abogado. Nang mapatingin siya sa direksyon ko ay halatang napuno ng hiya ang mga mata niya. Tahimik akong umupo sa kabilang bahagi ng conference room kasama si Attorney Ramon habang nagsimula ang hearing. Isa-isang nagsalita ang mga investors tungkol sa pagkawala ng kanilang pera at sa maling pamamalakad sa kumpanya. Naglabas din ng mga dokumentong nagpapatunay ng illegal fund transfers na pirmadong mismo ni Marco. Habang tumatagal ang usapan, ay lalo lamang bumibigat ang takimikin sa loob. Mr. Montemayor, seryosong sabo ng isa sa mga abogado, can you explain these transactions? Napayuko si Marco bago mahina itong nagsalita. I was trying to save the company. By hiding financial losses? Malamig na tanong ng abogado. Hindi agad siya nakasagot. Mula sa kinauupuan ko ay tahimik ko lamang siyang pinagmamasdan. Hindi ko malaman kung naaawa ba ako o nalulungkot. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Lahat ng ito ay bunga ng mga desisyon nila noon. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita ang abogado. Because of these violations, there is a possibility that criminal charges may also be filed. Bahagyang nagkaroon ng bulong-bulong sa loob ng conference hall. Napansin kong napapikit si Marco tila nawawalan na ng lakas. Pagkatapos ng hearing ay isa-isang nagsiyalisa ng mga tao. Tahimik akong nag-aayos ng mga dokumento nang maramdaman kong may lumapit sa akin. Pagtingin ko ay si Marco iyon. Alondra, mahinang tawag niya. Diretso ko lang siyang tiningnan. Please, dagdag niya habang nanginginig ang boses niya. Tulungan mo naman ako. Hindi agad akong nagsalita. Kapag natuloy ang kaso, mawawala na lahat sa amin, sabi niya habang hirap tumingin ng diretso sa akin. Tahimik akong napabuntong hinga bago dahan-dahang tumayo sa kinauupuan ko. Noong ako ang nasasaktan, wala rin akong matatakbuhan. Mahinahon ang sabi ko. Napapikit siya tila hirap tanggapin ang mga salitang darinig niya. Alam kong nagkamali ako, mabilis niyang sabi. Araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Totoo man ang sisisisi mo, hindi nun mababago ang lahat ng nangyari. Tahimik siyang napayuko. Makalipas ang ilang segundo ay muli siyang nagsalita. Mahal pa rin ako sa'yo. Sandali akong natahimik, ngunit agad akong umiling. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi hinahayaang masira ang taong mahal niya habang tahimik lang siyang nanunood.
Parang nawalan siya ng masabi matapos marinig yun. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palabas ng conference hall habang naririnig ko ang mahina niyang pagtawag sa pangalan ko. Paglabas ko ng building ay sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Tahimik akong huminga ng malalim habang nakatanaw sa abalang syudad. At sa unang pagkakataon matapos lahat ng sakit na pinagdaanan ko, naramdaman kong tuluyan ng pinagwalaan ng taong minsan kong inakala na magiging mundo ko habang buhay. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon kasama si Doña Verena, ngunit nanatili sa isip ko ang itsura niyang wasak habang umiiyak sa harap ko. Hindi ko inasahang darating ang araw na maririnig ko siyang humihingi ng tawad ng walang yabang o galit. At kahit hindi nabura ng kapatawaran ang sakit ng nakaraan, unti-unti kong naramdaman na mas gumagaan ng bawat araw na lumilipas. Mas naging tahimik ang buhay ko matapos noon. Mas nakakapag-focus na ako sa trabaho at sa foundation nang hindi kinakain ng galit ang isip ko. Marami ring bagong partnerships ang dumating sa Reyes Builders Group, kaya halos sunod-sunod ang meetings at project launches namin sa iba't ibang lugar. Isang araw, inimbitahan akong maging speaker sa isang malaking Women Empowerment Conference sa Makati. Daan-daang babae mula sa iba't ibang industriya ang dumalo roon, mga negosyante, estudyante, professionals at maging mga dating biktima ng pang-aabuso na nagsisimula ulit sa buhay. Habang nasa backstage ako at hinihintay tawagin ng pangalan ko, tahimik akong tumingin sa sarili ko sa maliit na salamin. At tulad ng nakasanayan ko, dumiretso agad ang tingin ko sa piklat sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Hindi na ako umiiyak kapag nakikita ko iyon. Hindi na rin ako umiiwas sa kamera o sa mata ng ibang tao. Pero minsan, hindi ko pa rin maiwasang maalala ang dating Alondrang halos mawalan ng pag-asang mabuhay matapos ang lahat ng ginawa sa kanya. Miss Reyes, you're on in 2 minutes. Paalala ng coordinator. Ngumiti lang ako ng bahagya bago tumanggo. Mukalipas ang ilang minuto ay tuluyan na akong tinawag sa stage. Bumunag agad sa akin ng malakas na palakpakan mula sa audience habang naglalakad ako papunta sa gitna ng entablado. Huminga ako ng malalim bago nagsimulang magsalita. Noong mga nakaraang araw, akala ko tapos na ang buhay ko dahil sa isang trahedyang halos sumira sa pagkatao ko. Tahimik na nakinig ang buong audience. Maraming gabi na ayaw kong tumingin sa salamin dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Pakiramdam ko noon wala nang magkakagusto, rerespeto o maniniwala sa akin. Ramdam ko ang katahimikan sa loob ng malaking hall habang nagpapatuloy ako. Pero natutunan ko rin na minsan ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa taong nanakit sa iyo, kundi laban sa takot at galit na unti-unting sumisira sa puso mo. May ilang kababaihan sa audience ang nagpapahid ng luha habang nakatingin sa akin. Hindi madaling magpatawad, dugtong ko. At hindi ibig sabihin noon ay nakakalimot ka na, pero darating yung punto na mapapagod ka ring dalhin yung sakit. At minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para palayain mo rin ang sarili mo. Pagkatapos kong magsalta ay muling napuno ng palakpakan ng buong venue. Ngunit bago pa ako tuluyang makababa ng stage, ay napansin kong may isang babaeng nakatayong malapit sa dulo ng hall. At agad kong nakilala si Sofia. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang hawak ang isang maliit na bouquet ng puting bulaklak. Wala na rin ang dating sosyal at mataray niyang itsura. Mas simple na ang itsura niya ngayon at tila mas tahimik kumpara noon. Mukalipas ang event ay lumapit siya sa akin. "Congratulations," mahinang sabi habang iniabot ang bulaklak. Ilang segundo ko siyang tinitigan bago ko iyon tinanggap. "Salamat," mahinang sagot ko. Tahimik muna siya bago dahan-dahang nagsalita. Umalis na ako kay Marco months ago. Nung nagsimula yung mga kaso, doon ko nakita kung gaano kagulo lahat. Tahimik lang akong nakinig. And habang tumatagal, mas lalo kong na-realize kung gaano ako naging selfish. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa akin. "Hindi ko na mababago yung mga ginawa sa'yo, pero gusto kong sabihin na nagsisisi ako." Hindi agad ako nagsalita. Noon, si Sofia ang babaeng halos sumira sa natitira kong dignidad. Siya ang ipinagmukha sa akin na madali lang akong palitan at kalimutan.
Pero habang nakikita ko siya ngayon na tahimik at puno ng pagsisisi, parang wala na rin akong nararamdamang galit. "Kamusta si Marco?" tanong ko pagkaraan ng ilang segundo. Napayuko siya ng bahagya. "Hindi na siya halos lumalabas," sabi niya. "Minsan feeling ko, tuluyan na siyang nawalan ng direksyon." Tahimik akong napatingin sa layo. May parte sa puso kong nalulungkot para sa lalaking minsang kong minahal ng buong buo, pero alam kong hindi ko na kayang balikan pa ang nakaraan. Umaasa akong balang araw, mahinang sabi ni Sofia, matahimik din kaming lahat. Dahan-dahan akong tumanggo. "Darating din yun," sagot ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya at tuluyang naglakad palayo, habang pinapansin ko siyang mawala sa gitna ng mga tao sa lobby ng hotel, napangiti ako ng bahagya. Dati, akala ko ang pinakamagandang klase ng paghihinggil ay ang makita silang bumagsak, pero mali pala ako. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay yung nabuhay ka matapos nilang subukang sirain ka at nagawa mo pa ring manatiling mabuting tao. Makalipas ang ilang buwan matapos muli kaling magkita ni Marcos sa event sa Makati, mas lalo pang naging maayos at tahimik ang takbo ng buhay ko. Patuloy na lumalaki ang Reyes Builders Group at sunod-sunod na rin ng mga bagong proyekto namin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maging ang foundation ay mas lumawak pa ang naaabot. Dumami ang mga volunteers, counselors at sponsors na gustong tumulong sa mga babaeng nagsisimulang muli matapos dumaan sa matinding sakit at pang-aabuso. Dati, akala ko imposible nang mabuo ulit ang sarili ko matapos ang lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapatunayan na minsan, ang taong pinakawasak noon ang siyang nagiging pinakamatatag sa huli. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meetings at site inspections, nagpa siya akong dumaan muna sa isa sa mga shelters na sinusuportahan ng foundation. Madalas akong bumisita roon ng walang kasamang media o staff dahil gusto kong personal na makita kung paano unti-unting bumabangon ang mga babaeng tinutulong. Makalipas ang ilang buwan matapos muli kaling magkita ni Marcos sa event sa Makati, mas lalo pang naging maayos at tahimik ang takbo ng buhay ko. Patuloy na lumalaki ang Reyes Builders Group at sunod-sunod na rin ng mga bagong proyekto namin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maging ang foundation ay mas lumawak pa ang naaabot. Dumami ang mga volunteers, counselors at sponsors na gustong tumulong sa mga babaeng nagsisimulang muli matapos dumaan sa matinding sakit at pang-aabuso. Dati, akala ko imposible nang mabuo ulit ang sarili ko matapos ang lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapatunayan na minsan, ang taong pinakawasak noon ang siyang nagiging pinakamatatag sa huli. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meetings at site inspections, nagpa siya akong dumaan muna sa isa sa mga shelters na sinusuportahan ng foundation. Madalas akong bumisita roon ng walang kasamang media o staff dahil gusto kong personal na makita kung paano unti-unting bumabangon ang mga babaeng tinutulungan namin. Pagpasok ko sa maliit na multi-purpose hall ng shelter ay nadadatnan kong may simpleng bonding activity ang ilang residente roon. May ilan na nagkukulitan habang nagdipinta, may iba namang tahimik na nagkakape habang nag-uusap. Ngunit maya-maya ay may isang batang babae na tumakbo palapit sa akin. Siguro nasa 7 o 8 taong gulang lang siya. "Ate Alondra!" Masaya niyang tawag habang mahigpit akong yakap. Napangiti ako habang yumuko para yakapin siya pabalik. Anak siya ng isa sa mga babaeng tinulungan ng foundation matapos makatakas sa mapang-abusong asawa nito. Nung una ko silang makita ilang buwan nang nakalipas, halos hindi makapagsalita sa takot ang bata. Pero ngayon, masigla na itong tumatawa. "Ate, tignan mo po drawing ko," masaya niyang sabi habang ipinapakita ang hawak na papel. Kinuha ko iyon at bahagyang natigilan nang makita ang drawing. Isa iyong babae na may peklat sa mukha, pero nakangiti habang napapalibutan ng maraming tao. "Ikaw po yan," sabi ng bata habang nakangiti. Sabi ni Mama, superhero ka raw po. Bigla akong natahimik habang nakatingin sa drawing. Hindi ko namalayang unti-unti na palang namumuo ang luha sa mga mata ko.
Noong mga panahong nasa ospital ako matapos akong buhusan ng asido, pakiramdam ko katapusan na ng buhay ko. Akala ko wala nang saysay ang lahat. Akala ko habang buhay na akong magiging babae na puro awa at kahihiyan lang ang makukuha mula sa ibang tao. Pero ngayon, may batang nakatingin sa akin na parang isang inspirasyon. Dahan-dahan akong napangiti habang hinahaplos ang ulo niya. "Salamat," mahina kong sabi. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na rin ako sa shelter. Habang nasa sasakyan ako pauwi, ay tahimik akong nakatanaw sa ilaw ng siyudad. At sa hindi ko naiintindihang dahilan, bigla kong naalala ang dating sarili ko. Yung babaeng umiiyak habang nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon ni Marco. Yung babaeng halos mawalan ng ganang mabuhay matapos marinig ang mga salitang hampas lupa, walang kwenta at kahihiyan. Napapikit ako habang mahina akong napabuntong hininga. Kung makakaharap ko ang dating sarili ko ngayon, yayakapin ko siya ng mahigpit at sasabihing malalampasan din niya ang lahat. Na darating ang araw na hindi na siya matatakot tumingin sa salamin. Na darating ang araw na hindi na siya iiyak dahil sa mga taong nanakit sa kanya. At higit sa lahat, darating ang araw na mapapatunayan niyang hindi nasusukat ang peklat, pera o opinyon ng ibang tao ang halaga niya bilang babae. Pagdating ko sa kondo, ay tahimik akong lumapit sa malaking bintana sa sala habang nakatanaw sa maliwanag na lungsod. Mula roon ay bahagya kong nasilayan ng reflection ko sa salamin. Kita pa rin ang peklat sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Pero ngayon, sa tuwing nakikita ko iyon, hindi na sakit ang naaalala ko, kundi lakas. Dahil bawat marka sa mukha ko ay paalala na minsan akong nasaktan, pero hindi ako nagpatalo. At habang pinagmamasdan ko ang ilaw ng siyudad sa gabing iyon, tahimik akong napangiti. Dahil sa wakas, hindi na ako nabubuhay para patunayan sa ibang tao ang halaga ko. Alam ko na ngayon kung sino ako. At walang sino man ang makakasira noon, kailanman.